Heto na po ang Memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang. Hello sa atin pong mga kasama sa Memo ni Mommy. Narito na naman po ang inyong Mommy Beserios para po sa mga ilang gabay paalala patungkol sa ating nga pong mga bata in terms of their obedience. Wow, very challenging. Siyempre tayong mga adults, we would like our children na binibigyan natin instructions to be obedient. It's a challenge, no? Kaya nga po, yan ang ating pag-uusapan. Kayo po ay aking inaanyayahan sa, well, medyo malayo for others, no? Meron po tayong celebration of the 30 years ko na po sa online parent education. Ayan, that's Valentine's Day. Magbigay lamang po kayo ng message sa atin pong Memo ni Mommy na Facebook kung gusto nyo pong sumali sa February 15 na face-to-face. Pag-usapan po ang patungkol sa obedience. But meanwhile, ano nga po ba ang pwede nating gawin para po ang ating mga bata ay higit na maging masunurin? Unang-una ang tanong, do they trust us? Kasi kung hindi po sila nagtitiwala sa atin, may mga alinlangan sila sa ating mga nais na ipagawa sa kanila, mahirap po sila na susunod sa atin. And by trust, hindi po ito inuutos, ito po ay we have to earn this sa pamamagitan ng ating katiwa-tiwalang kilos. So, binagalan. Ganito naman po, it's very important that out of that trust connection ay naroon din po at na-develop, na-instill, napagyaman ang atin pong tinatawag na authority figure over them or yung respect. Yan. Isa pa rin po ito, no? Na kailangan po nating anihin. Napakahirap po uutusan, o anak ha, irespeto mo ko, sundin mo ko. No, those things are wala po. Hindi po ito magiging daan upang sila ay sumunod sa atin. We have to earn this. We have to project. We have to make way para ang dating ng atin pong salita, kilos at buhay sa ating mga bata. Well, this is the challenge. Katiwa-tiwala ba tayo? Nararapat ba tayong respetohin? Or mag-aalinlangan sila? And that's the problem ng kanila pong pagiging obedient. Ayan. And also, gaano din po kaliwanag ang ating mga boundaries. Kasi baka madalas nangyayari, pag may nakita tayo na hindi natin gusto, that's the only time we have to tell them kung ano po ang kanilang gagawin. Maganda, beforehand, alam na po ang boundaries. Ano yung mga bagay na dapat nilang gawin. Pansinin ang aking sinabi. Bagay na dapat nilang gawin. Madalas po kasi ang sinasabi natin ay saway. Kung itong gagawin, mag-aakyat dyan, magkapunta rito, ito dapat, ganyan. All, don't. Let's reverse. Balik rin natin. Ito ang dapat mong gawin. Ito ang nararapat na aking makita. Yan. And, ito po, napakahalaga. Listen to their feedbacks. Kasi minsan, di sila nakakasunod because they don't understand. We just say our instruction, and then, minsan galit pa tayo, lalong hindi sila magkakaroon ng unawa. At iwasan po natin. Just to make children obey us, dalawang bagay na iwasan. Number 1, fear. Huwag natin silang takutin para sila ay sumunod. Kasi pag yan, ang ating ginamit, pag wala na po yung kinatatakutan, gagawin nila yung bagay na bawal. Para lang yung authority natin. Pag wala si pulis, gagawin natin yung mga violation sa traffic. O, di ba, no? And number 2, iwasan ang reward. Pag nagawa mo ito, anak, eto. Kasi, magpo-focus po sila sa reward. Yan po ang mga ilang bagay. Paalala upang atin po mga bata ay higit na maging masunurin sa atin. At tayo din naman po ay hindi lamang nandoon sa pag-iisip na obey us, but we need also to do our own share kung paano tayo magiging isang magulang or isang adult na karapat-dapat sundin. Mga ilang paalala mula sa inyong Mommy Best.